Magandang araw! Para sa ating aralin sa ikalawang markahan Module 2 ng Filipino 9, tatalakayin natin ang tungkol sa tangka at haiku. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang tungkol sa bansang Japan. Alam niyo ba na ang Japan ay tinawag na Land of the Rising Sun? Ito ay dahil sa nangunguna ito sa makabagong teknolohiya at maunlad na ekonomiya sa buong daigdig. Kahit nagbago na at moderno na ang pamumuhay ng mga Hapon, ay patuloy pa rin nilang pinapahalagahan ang kanilang kultura at panitikan. Patuloy nila itong ginagamit at pinagyayaman tulad na lamang ng tangka at haiku. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na matututuhan mo ang mga sumusunod na layunin. Una, nababatid ang kaligirang pangkasaysayan ng tangka at haiku. Pangalawa, nasusuri ang pagkakatulad at pagkakaiba ng estilo ng pagbuo ng tangka at haiku. At ang huli, nasusuri ang tono ng pagbigkas ng napakinggang tangka at haiku. Bago tayo tumungo sa ating aralin, tignan muna natin kung naaalala nyo pa ang mga salitang ito. Ayusin natin ang ginulong mga titik na siyang binibigyang kahulugan sa bawat pahayag. Para sa ating unang salita, ito ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin ng makata o manunulat nito. Ang tamang sagot ay tula. Makata ang tawag sa manunulat nito. Ito naman ang tawag sa hanay ng mga salita o isang linya ng tula. At ang sagot ay taludtod. Magaling. Ito naman ang tawag sa parehong tunog sa huling pantig ng isang tula. Ang tamang sagot ay tugma. Ito ang tawag sa bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula. At ang tamang sagot ay sukat. At ang huling salita, ito ay binubuo ng 4 o higit pa na mga taludtod. Ang tawag dito ay saknong. Magaling. Ang mga salitang ito ay tumutukoy sa mga bahagi at elemento ng tula. Tara, simulan na natin ang ating aralin. Kaligirang pangkasaysayan ng tangka at haiku, isinalin sa Filipino ni M.O. Hoxon. Ang tangka at haiku ay ilang anyo ng tula na pinahahalagahan ng panitikang Hapon. Ginawa ang tangka noong ika-8 siglo at ang haiku noong ika-15 siglo. Sa mga tulang ito, layong pagsamasamahin ang mga ideya at imahe sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang. Ang pinakanaunang tangka ay kasama sa kalipunan ng mga tula
na tinatawag na Manyoshu o Collection of 10,000 Leaves. Antolohiya ito na naglalaman ng iba't ibang anyo ng tula na karaniwang ipinahahayag at inaawit ng nakararami. Sa panahong lumabas ang Manyoshu, kumawala sa makapangyarihang empluwensya ng sinaunang Tsino ang mga manunulat na Hapon. Ang mga unang makatang Hapon ay sumulat sa wikang Tsino sapagkat eksklusibo ang wikang Hapon sa pagsasalita at wala pang sistema ng pagsulat. Sa pagitan ng ika-5 hanggang ika-8 siglo, isang sistema ng pagsulat ng Hapon ang nilinang na mula sa karakter ng pagsulat ng Tsina upang ilarawan ang tunog ng Hapon. Alam niyo ba kung ano ang tawag sa ponemikong karakter na ito? Tinawag itong kana, na ang ibig sabihin ay hiram na mga pangalan. Noong panahong na kompleto na ang Manyoshu, nagsimulang pahalagahan ng mga makatang Hapon ang wika nila sa pamamagitan ng madamdaming pagpapahayag. Kung historikal ang pagbabatayan, ipinahahayag ng mga Hapon na ang Manyoshu ang simula ng panitikan nilang nakasulat na matatawag nilang sariling-sarili nila. Maikling awitin ang ibig sabihin ng tangka na puno ng damdamin. Bawat tangka ay nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. Karaniwang paksa naman nito ang pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. 31 ang tiyak na bilang ng pantig na may 5 taludtod ang tradisyonal na tangka. 3 sa mga taludtod ay may tig-7 bilang ng pantig, samantalang tig-5 pantig naman ang 2 taludtod. Nagiging daan ng tangka upang magpayag ng damdamin sa isa't isa ang 2 nagmamahalan. Ginagamit din sa paglalaro ng aristocrats ang tanka, kung saan lilikha ng 3 taludtod at tudugtungan naman ng ibang tao ng 2 taludtod upang mabuo ang isang tangka. Noong ika-15 siglo, isinilang ang bagong anyo ng pagbuo ng tula ng mga Hapon. Ito ay tinawag na haiku. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, lumaganap ng lubos ang haiku. Binubuo ng 17 pantig na nahahati sa 3 taludturan. Ang pinakamahalaga sa haiku ay ang pagbigkas ng taludtod na may wastong antala o paghinto. Kiro ang tawag dito, sa Ingles ay cutting. Kiregi naman ang salitang paghihintuan o cutting word. Ito ay kadalasang matatagpuan sa dulo ng isa sa huling 3 parirala ng bawat berso. Ang mga salita na ginagamit ay maaaring sagisag ng isang kaisipan. Halimbawa, ang salitang kawazu ay palaka na nagpapahiwatig ng tagsibol. Ang siguri naman ay unang ulan sa pagsisimula ng taglamig. Mahalagang maunawaan ng babasa ng haiku at tangka ang kultura at paniniwala ng mga Hapon upang lubos na mahalaw sa mensaheng nakapaloob sa tula. Paano nga ba ang estilo ng pagkakasulat ng tangka at haiku? Tangka. May ikling awitin ang tangka na binubuo ng 31 pantig na may 5 taludtod. Karaniwang hati ng pantig sa mga taludtod ay 7, 7, 7, 5, 5 o kaya naman ay 5, 7, 5, 7, 7 o maaaring magkapalit-palit din na ang kabuang pantig ay 31 pantig pa rin. Karaniwang paksa ng tangka ay pagbabago, pag-ibig at pag-iisa. Ito ay tulang nagpapahayag ng masidhing damdamin. Ano naman ang estilo ng pagkakasulat ng haiku? Ang haiku ay mas pinaikli pa sa tangka. May 17 bilang ang pantig na may 3 taludtod. Maaari na ang hati ng pantig sa mga taludtod ay 5, 7, 5 o maaaring magkapalit-palit din na ang kabuuang pantig ay 17 pa rin. Ang paksang ginagamit naman sa haiku ay tungkol sa kalikasan at pag-ibig. Tulad ng tangka, ito ay tula na nagpapahayag din ng masidhing damdamin.
Halina't suriin natin ang ilan sa mga halimbawa ng tangka at haiku. Naghihintay ako ni Prinsesa Nokada, isinalin sa Filipino ni M.O. Hoxon. Naghintay ako, oo, nanabik ako sa'yo. Pikit matanga ako, gulo sa dampi nitong taglagas. Sa inyong palagay, anong klaseng tula ang inyong narinig? Tama, ito ay halimbawa ng tangka. Halina't atin itong suriin. Ilang taludtod mayroon ang tulang naghihintay ako? Tama, ito ay mayroong 5 taludtod. Halina't bilangin natin ang pantig sa bawat taludtod. Naghihintay ako, oo, 7 pantig. Nanabik ako sa'yo, 7 pantig. Pikit matanga ako, 7 pantig. Gulo sa dampi, 5 pantig. Nitong taglagas, 5 pantig. Sa makatuwid, ang tulang ito ay may kabuuang 31 pantig. Ano naman ang paksa ng napakinggang tula? Tama, ang paksa nito ay pag-ibig at pag-iisa. Ngayon, pwede na nating sabihin na ang tulang ito ay tangka. Dumako naman tayo sa susunod na halimbawa. Anyaya ni Gonzalo K. Flores. Ulilang damo sa tahimik na ilog, halika sinta. Anong uri ng tula ang inyong narinig? Tama, ito ay isang halimbawa ng haiku. Halina't suriin natin ang tulang anyaya. Ilang taludtod mayroon ang tulang ito? Tama, ang tulang ito ay mayroong 3 taludtod. Halina't bilangin natin ang bilang ng mga pantig sa bawat taludtod. Ulilang damo, 5 pantig. Sa tahimik na ilog, 7 pantig. Halika, sinta, 5 pantig. Sa kabuuan, ito ay mayroong 17 pantig. Ano naman ang paksa ng napakinggang tula? Ito ba ay tungkol sa pag-ibig at kalikasan? Tama. Kung gayon, ito ay isang haiku. Narito pa ang ilang mga halimbawa ng tangka at haiku na mula sa wikang Nihongo. Ito ay sinalin sa wikang Ingles at Filipino. Pero bago natin basahin ang mga halimbawa ng tangka at haiku, ipapaalala ko muna sa inyo ang kahalagahan ng paggamit ng ponemang soprasegmental sa ating pagbabasa. Ito ay ilang makahulugang tunog. Ito ay ginagamit upang mas malinaw na maipahayag ang damdamin sa haloobin at kaisipan ng nagsasalita. Ano-ano ang mga ito? Ang diin, tono o intonasyon, at antala o hinto. Ang diin ay ang lakas, bigat o bahagyang pagtaas ng tinig sa pagbigkas ng isang pantig sa salita. Ang diin ay isang ponema sapagkat sa mga salitang may iisang tunog o baybay, ang pagbabago ng diin ay nakapagpapabago sa kahulugan nito. Halimbawa, buhay. Ito ay tumutukoy sa kapalaran ng tao. Buhay. Ito ay tumutukoy sa taong humihinga pa. Ang tono o intonasyon naman ay ang pagtaas at pagbaba ng tinig na maaaring makapagpasigla, makapagpahayag ng iba't ibang damdamin, makapagbigay kahulugan at makapagpahina ng usapan upang higit na maging mabisa ang ating pagkikipag-usap sa kapwa. Halimbawa, kahapon, pag-aalinlangan. Kahapon,
pagpapatibay o pagpapahayag. At ang huling ponema ay ang antala o hinto. Ito ay tumutukoy sa bahagyang pagtigil sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ibig ipahatid sa kausap. Nabanggit natin kanina na ang antala o hinto ay mahalaga sa pagbigkas ng tula. Halimbawa nito, hindi. Hinto, ako si Joshua. Sa Ingles, ang ibig sabihin nito ay no, I am Joshua. Pangalawang pahayag, hindi ako. Hinto, si Joshua. Sa Ingles, ang ibig sabihin nito ay it's not me, it's Joshua. At ang huling pahayag ay hindi ako si Joshua. Hinto. Ang ibig sabihin naman nito sa Ingles ay I am not Joshua. Napansin niyo ba kung ano ang nagagawa ng tamang paglalagay ng antala o hinto sa isang pahayag? Maaari itong baguhin ang kahulugan ng iyong pahayag. Ngayon ay alam na ninyo ang tatlong makahulugang tunog na ponemang suprasegmental. Halina't pag-aralan na natin ang mga halimbawa ng tulang tangka at haiku. Tangka ni Kino Tamonori, isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Sa wikang Hapon, Hisa katano, Hikare no rukeki, Haro no heri, Shozu kogoro naku, Hana no chirurambu. Sa wikang Ingles, this perfectly still, spring day bathed in soft light. From the spread out sky, why do the cherry blossoms so restlessly scatter down? At sa wikang Filipino, payapa at tahimik ang araw ng tagsibol. Maaliwalas, bakit ang cherry blossoms naging mabuhay? Kung susuriin, lahat ng mga tulang ito ay may 5 taludtod at may kabuuang bilang ng pantig na 31. Narito naman ang haiku na likha ni Basho. Ito ay isinalin sa Filipino ni Vilma C. Ambat. Sa wikang Nihongo, Hachu sigure, Saro mo kumino wo, Hoshige nari. Ang ibig sabihin nito sa Ingles, an old silent pond. A frog jumps into the pond. Splash! Silence again. At ang salin nito sa wikang Filipino, matandang sapa, ang palakay tumalon, lumalagaslas. Mapapansin natin na kahit sa ang wika ito nakasulat, ito ay may 3 taludtod at may kabuuang pantig na 17. Naibigan niyo ba ang mga halimbawa ng tangka at haiku? Alam nyo ba na hindi papahuli ang Pilipinas sa mga ganitong klase ng tula? Kung may tangka at haiku ang Japan, tayo naman sa Pilipinas ay may tanaga. Ito ay isang uri ng sinaunang tula ng mga Pilipino na may layong linangin ang lalim ng pagpapahayag ng kaisipan at masining na paggamit ng antas ng wika. Binubuo ito ng tig-7 pantig sa bawat taludtod ng bawat saknong. Narito ang ilang mga halimbawa ng tulang tanaga. Tag-init ni Ildefonso Santos. Alipatong lumapag sa lupa na kabitak, sa kahoy na lugayak, sa puso naglagablab. Kabibe ni Ildefonso Santos. Kabibe, ano ka ba? May perlas, maganda ka. Kung itiit sa tenga, nagbubuntong hininga. Hindi ba't kahanga-hanga rin ang ating pinagmamalaking tanaga? Sa puntong ito, sukatin naman natin kung ano ang inyong natutunan. Tangka o haiku? Ano ang tinutukoy sa mga sumusunod na pangungusap? Handa na bang sumagot ang lahat? Tangka o haiku?
Ang tulang ito ay binubuo ng 3 taludtod sa bawat saknong. Ang tamang sagot? Haiku. Magaling! Tanka o haiku. Ang tulang ito ay may kabuuang 31 pantig sa bawat saknong. Ang tamang sagot ay tangka, mahusay. Tangka o haiku. Kalimitang paksa ng tulang ito ay tungkol sa pag-ibig at kalikasan. Ang tamang sagot ay haiku. Tama. Tangka o haiku. 17 ang kabuuan ng bilang ng pantig ng tulang ito sa bawat saknong. At ang tamang kasagutan ay haiku. Magaling! At ang huling katanungan, tangka o haiku. Ang tulang ito ay ginawa noong ika-8 siglo. At ang tamang sagot, tangka. Napakahusay. Para sa ating huling gawain, gagamit tayo ng Venn diagram. Gamit ang Venn diagram, ipakita ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tangka at haiku. Sa loob ng kahon ay nakasulat ang mga katangian ng tulang tangka at haiku. Ilagay sa tamang pwesto ang letra ng bawat kasagutan. Ilagay sa pulang parte kung ito ay tumutukoy sa tangka. Ilagay naman sa kulay berde kung ito ay tumutukoy sa haiku. Samantala, sa dilaw naman ilalagay kung ang katangian ay tumutukoy sa dalawang uri ng tula. Narito ang mga sumusunod na katangian. A. 3 taludtod. B. Tulang nagpapasidhi ng damdamin. C. Ginawa noong ika-15 siglo. D. 5 taludtod. E. Ginawa noong ika-8 siglo. F. 17 ang kabuuang bilang ng pantig. G. 31 ang kabuuang bilang ng pantig. At H. Tula na pinahahalagahan ng panitikang Hapon. Kayo ay may 30 segundo upang sagutan ang ating gawain. Ihanda ang papel at panulat at simulan na ang pagsagot. Time is up. Tingnan natin ngayon kung tama ang inyong mga kasagutan. Simulan natin sa letter A, 3 taludtod. Ito ba ay tangka o haiku? Tama, ito ay haiku sa berde. Pangalawa, tulang nagpapasidhi ng damdamin. Tama, ito ay parehong katangian ng tangka at haiku sa dilaw. Letter C, ginawa noong ika-15 siglo. Ito ay ilalagay natin sa haiku. Magaling. Pang-apat, 5 ang taludtod. Pula, ito ay katangian ng tangka. Letrang E, ginawa noong ika-8 siglo. Tama, ito ay katangian ng tangka. Letter F, 17 ang kabuuang bilang ng pantig. Berde, haiku. Letter G,
31 ang kabuuang bilang ng pantig. Ito ay tulang tangka at ang huli, tula na pinahahalagahan ng panitikang Hapon. Mahusay, ito ay parehong katangian ng tangka at haiku. Tama ba ang inyong mga naging kasagutan? Magaling! Nawa ay marami kayong natutunan sa aralin natin ngayong araw. Ngayon alam mo na kung paano lumikha ng isang tangka o haiku. Gamitin mo ito. Ang mga panitikang ito ay nararapat lamang na gamitin at pagyamanin upang maipakilala pa natin ito sa mga susunod pang henerasyon. Muli ako ang inyong guro na si Sir Rod ng Filipino 9. Hanggang sa susunod,